Hindi po tayo natutuwa na nagkakaproblema ang PBA at umaangat ang volleyball. Eto na mga kabasketball, Jamie Malonzo out na sa PBA at sa ating Gilas Pilipinas. At dating commissioner ng PBA masaya sa pag-angat ng volleyball at pinayuhan ito na huwag gagayahin yung mga maling ginawa ng PBA. At Japan B-League merong giveaway campaign para nga dito sa ating mga pambatong si Kai Soto at RJ Abarientos. Pero bago yun, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball ay ibinalita ni Jerry Ramos ng Spin.ph na hindi na nga makakapaglaro diyan nga sa PBA at sa darating na Gilas Pilipinas FIBA OQT campaign etong si Jamie Malonzo. Kasi mga kabasketball, nag-undergo na siya sa surgery. Kasi ang ginawa kasi nila ay pinagpahinga muna etong si Jamie Malonzo sa pag-aakalang maghihilom yung kanyang injury, no? Yun nga lang, unfortunately, ang naging payo sa kanya ng doktor ay magkaroon nga ng surgery. So yun, talagang in-out na netong si Coach Tim Cone, etong si Jamie Malonzo, kasi pwede naman daw maghilom yan hanggang sa FIBA OQT. Yun nga lang, siyempre, yung explosiveness netong si Jamie Malonzo, kasi alam naman natin na high flyer to, saka aggressive maglaro. Hindi niya na yun magagawa at napakadelikado pa para sa kanya, no? Matalino yung ginawa ni Coach Tim. Kasi nga kung ipipilit niya para nga dito sa FIBA OQT na magaganap na ngayong July, medyo maliit yung panahon mga kabasketball. At at the same time, pwede siyang kumuha ng player na mas healthy kaysa nga dyan kay Jamie Malonzo. Pero sinabi niya na inaasahan niya na makakabalik para nga dyan sa second window, dyan nga sa November, itong si Jamie Malonzo para sa ating Gilas Pilipinas. So yun talaga yung tamang desisyon mga kabasketball. Sa tingin nyo, sino kaya ang papalit dito kay Jamie Malonzo? Kasi nakikita ko si AJ Edu, no, parang 50-50. Kasi hindi pa nga siya nakapaglaro doon sa Toyama eh. Itong pagkatapos niyang ma-injury, no, pagkatapos ng first window nung February, hanggang ngayon hindi pa siya naglalaro. So most likely magdadagdag ng players etong si Coach Tim Cone kasi lumalabas kung wala rin si AJ Edu, kung 50-50, parang 12 na lang sila ulit. Siyempre magkakaroon pa ng mga tune-up games. So baka may mga injured. Lalo na, no, malalakas din yung makaka-tune up natin, yung Poland tsaka yung Turkey. Malakas din yung mga kalaban natin, Latvia saka Georgia. Sa ibang balita mga kabasketball, dito nga sa naging programa ng former PBA commissioner na si Noli Iyala na Power and Play, ay napag-usapan nila etong hindi maitagong paglakas ng volleyball. Hindi lang sa mga college, no, pati dito sa professional, yung PBL. At ayon sa kanya ay hindi siya natutuwa doon sa bumababang popularity netong PBA. Siyempre, siya yung commissioner dati niyan eh. Pero masaya siya dito nga sa nangyayari sa volleyball, no, or sa PBL. At ito namang volleyball, pinayuhan niya na dapat huwag gayahin yung mga maling nagawa nitong PBA. Pero yung mga tama, okay lang naman na gayahin yun. Huwag na lang gayahin yung mga mali. Gayahin lang nila yung tama. Sa pinakabagong post naman ng Japan B-League ay binalita nga nito na magkakaroon ng giveaway campaign etong Japan B-League, no, at featuring etong ating mga pambatong si Kai Soto at RJ Abarientos. Napakaganda nito mga kabasketball, may meet and greet, tapos may autograph, signing, may t-shirt galing kay Kai saka kay RJ. Hindi natin alam kung picture lang yan, pero syempre siguro may ring dyan na pwedeng mag-shoot sila, no? Tapos meron pang limited edition na portable charger mula sa P-League. Alam naman natin ng Japan, napakaganda ng mga produkto niyan. So yun mga kabasketball, meron pang special seat pair ng invitation. Halimbawa mag-asawa, mag-jowa, pwede dyan. Ngayon mga kabasketball, napakasimple lang. Mag-like lang tayo sa Facebook, sa Instagram nila, mag-comment lang at pipili na sila ng mananalo. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.